Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At gusto ko lamang pong magbigay ng komento, reaksyon doon sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Actually, kagigising ko lang, pero ito yung aking mga napanaginipan. So, unang-una, di ba nagbablog ako kung sino yung may mga nagawang magaganda sa ating inang bansang Pilipinas, yung mga nakakatulong sa bawat isang mamamayang Pilipino na gumanda ang kanilang buhay. So, ibinlag ko na po dito si Senator Bongo, si Bato de la Rosa, si Senator Joel Villanueva, at itong si Coco Pimentel, at marami pang iba eh. Si Vice President Sara Duterte, si itong ating sitting president, at lalong-lalo na itong ating kagalang-galang butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, di naman siguro lingid sa inyong kaalaman, talagang ako'y todo-todo suporta sa ating Tatay Digong. So, sa mga nangyayari, sa mga ibinlag kong yon, napansin ko, parang, kumbaga, nakakalimutan natin yung mga dilawan. Yun, yung mga dilawan. At alam nyo naman, malapit-lapit na ang eleksyon ng 2025 para sa midterm election. Pero, mas mauuna pa yon. Mas mauuna pa doon yung July or June 30, ikadalawang taon ng ating sitting president. So, napapansin ko lang dito sa mga komento, maraming tanong, sinasagot ko naman po. At ayon sa aking pagsusuri at aking mga reaksyon patungkol dito sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas, parang lumalabas na dalawang grupong to ay talagang pinagbabangga ng mga dilawan. Yun po ang aking reaksyon doon, yung aking pagsusuri sa nangyayari dito sa ating inang bansang Pilipinas. Napansin ko yan, talagang napansin ko. At ako'y talagang inisip ko mabuti, parang totoo nga talagang tinitingnan ko ang bawat pangyayari sa ating palibot, lalong-lalo na sa aking bawat vlog. Sinusuri ko talaga. At ang lumalabas po sa aking analysis ay pinagbabangga yung dalawa. Dumako po tayo dun sa pinuno. Ang pinuno po ay masasabi kong may kagandahang loob at ang gusto niya talaga ay mapaganda ang ating bansa. Gusto niya malinis ang kanilang pangalan dahil nga meron silang nakaraan na pangit, di ba? So, gusto niya linisin talaga ang pangalan niya at the same time gusto niyang makagawa ng mabuti sa bawat isang mamamayang Pilipino na ikauunlad ng bawat isang mamamayan dito sa ating bansa. Ulit-ulit ka lang, DIY KKB anyway, guys. Gays siyempre kasama na yung mga gays, yung ating mga LGBTQ na ating iginagalang dito sa ating lipunan. So yun guys, kagigising ko lang kasi guys, pasensya na po. At gusto ko talaga ipahatid sa inyo to na ang talagang tunay na nagsumisira sa dalawang sabi nating unity team ay yung mga dilawan. Kasi malapit-lapit nga po yung eleksyon, na midterm election next year. Pero mas mauuna yung June 30 na sinasabi nga ni Sir Dado. So, ano mga panahon na yun, magwa 1 year na rin akong political vlog. This coming July. So, yun, napansin ko, gusto ko na rin i-reveal sa inyo, nung panahon na ako'y nagta-travel vlog, ang ako po'y na-monetize nun, travel vlog, kaya lang masyadong mahal ang travel vlog.
I've been in 100 Island. Yun ang una kong vlog. Then, sinundan ko ng Davao City. Pangalawa kong vlog yun sa travel. Then, sinundan ko ng 2 beses sa Palawan. Pangatlo at pangapat na vlog yun. Then, sinundan ko ng Cebu City. Then, sinundan ko ng Bantayan Island. At bumalik ako ng Cebu. Pumunta naman ako ng Bohol. Kasi guys, from Cebu City, going to Bohol, via ferry boat, fast jet ba yan? Nakalimutan ko eh. Yung basta yung mabilis na ferry boat. Jet pass yata yan, no? Balikan niyo yung mga previous vlog ko. Mga 2 hours ang biyahe nun from Cebu City going to Bohol. So, namasyal ako sa Bohol. Pinuntahan ko yung mga tourist attraction doon. At ang nagustuhan ko doon yung Chocolate Hills. Ang problema nga lang, nung ako'y magpunta ng Chocolate Hills, babalikan ko nga yun eh. Umulan. So, ang makikita mo lang tsokolate doon, yung malapit. Pero yung malalayo, hindi mo na makikita. Ang ganda po doon, guys. Na bivisualize ko lang. Kasi umulan nga nun, kaya hindi ko siya nakita ng, ng aking sariling mata. Kahit tumalabo, makikita ko yon. Gawa ng aking camera. Pag nagbablog ako, guys, yung lente ng aking camera, mas lumilinaw yung mata ko. Pero pag salamin, wala na po refraction eh. Namumblema na nga yung mga ophthalmology sa akin eh. So, ang naging solusyon ko itong aking camera pag lumilinaw. Kaya doon po ako nagsimulang mag-vlog. Doon ko napansin na, mas maganda pala pagka ako'y nagbablog lumilinaw ang mata ko. At pag ako'y naglalakad, bukas yung camera ko kasi hindi yung iaapain ko pa yung aking dinaraanan. Sa pamamagitan ng aking cellphone, ang aking kakampi, ang aking tanging kakampi ng aking mata, yun ang nagbibigay linaw sa aking mata habang ako'y naglalakad. The same as nagbablog ako. So anyway, balikan natin yung dalawang nagbabanggaan na ang aking analisa at ang aking yung aking pagsusuri ay may sumisira sa kanilang dalawa. Yung mga dilawan. At alam naman natin, yung mga kamag-anak ng ating asawa na pinuno ng ating bansa ay kamag-anak nila yung mga namumuno sa dilawan. So, itong ating pinuno ay may mga alingaw-ngaw, ilangaw-ngaw sa palibot. So, doon, naawa ako kasi, kumbaga, wala siya magawa. Ito lang guys, every president, kada pinuno ng ating bansang Pilipinas ay may magandang kalooban yan. Alam niyo kung sino sumisira dyan sa mga pangulo natin ng ating bansa? Yung mga amo-amo yung mga kanyang mga sekretary. Yung mga sekretary niya na imbis na tulungan yung presidente, ang ginagawa nila, sinisira nila sa sarili lang agenda para sila ang mapabuti at hindi yung at the same time siguro bumabote rin yung ating pinuno. Kaya lang yung mga amoyong ang nagiging problema dito. Napansin ko po yan. Ewan ko sa inyo kasi ako halos araw-araw ako nagbablog ng political vlog eh. So every time na ipopost ko to, lalagyan ko ng komento, lalagyan ko ng reaction, yun na napapansin ko. Talagang may sariling agenda yung mga nasa baba ng Pangulo, ng pinuno. So, doon siya nasisira. Bawat isang Pangulo, simula pa nung unang-unang panahon natin, ang ating mga naging Pangulo ay may mabubuting loob. Gustong mapabuti at magkaroon ng marangal na pamumuhay ang bawat isang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, nakakalungkot. Yun po ang aking nadiskubre simula noon pa. At ito yung aking pinag-aaralan. Talagang hinihimay-himay ko. Gaya nga nasabi ko sa inyo, bawat vlog ko ng political vlog, hinihimay-himay ko yan, pinag-aaralan ko.
at sinasaksak ko sa isip ko. Hindi ko na maisulat guys kasi nga, wala rin, hindi ko rin naman mababasa. Pag sulat, hindi ko maisusulat. Pag nga ako umorder ako ng pagkain, bigay ko yung PWD card ko. Pipirma, hindi nga ako makapirma basta ginuguhitan ko na lang. Ganun po ang sitwasyon ng inyong abang lingkod. Pero, yung mga yung aking mga nararanasan patungkol dyan sa politika na yan, nasasaksak sa isip ko at iniipon ko dito. Dito na yung aking memory, yung memory bank sa isip. Nakasiksik lahat yan doon. So, pagkaya ni naipon, tsaka ako ngayon na ibablog sa inyo kagaya nito. So, nakakalungkot yung ating mga nagdaang presidente hanggang sa dumating tong ating bagong pinuno ng ating bansa. May magandang loob talaga. Talagang, masasabi ko talaga may magandang kalooban na gustong gumanda ang buhay ng ating bawat isang mamamayang Pilipino dito sa ating bansa. Gusto niya talaga. Ang problema nga po yon, yung mga bubuyog. Yun ang nagiging problema. Kaya, hindi naman niya lahat alam kung ano yung nangyayari sa palibot kasi hindi naman po pwedeng gumanap ang isang pinuno sa lahat ng departamento. Nakukuha niyo po ba? So, magkakaroon siya ng mga kasangga na alam niya na mamumuno doon sa bawat departamento. Ang problema po, yung mga gumaganap doon sa kanyang mga pinosisyon, hindi po nagsusunod yung kanyang mga gusto na mangyari sa ating bawat mamamayang Pilipino. Na magkaroon ng masaganang buhay, masaganang pamumuhay, magandang trabaho. Siyempre, ang nakakasira minsan dyan, o sabihin na natin kadalasan, ito po ay aking sariling analisa at reaksyon patungkol dito yun din yung mga nasa baba. Ganon din ang nangyari sa ating kagalang-galang butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi 100% maganda ang nagawa niya. Meron din naman mangilan-ngilan na hindi maganda. Naalala nyo, hindi nga niya inuna yung Mindanao para magkaroon ng maraming proyekto. Itinoon niya. Alam nyo naman yun itinoon niya sa Luzon, part ng Luzon, part ng Bisaya, tapos ihuli niya sana ang Mindanao para walang masabi ang taong bayan dito sa Luzon at saka sa Visayas. Dangan nga lamang po sa aking pagsusuri ay inabot tayo ng pandemic. Naalala nyo? Yun na sana yung 2 taon na yon para bigyan niya ng importansya ang Mindanao. Sarili ko po itong pagsusuri guys Kasi ihuli nga niya yung Mindanao Yun nga lang, kinapos siya ng 2 taon. 6 na taon ng presidente, di po ba? Inuna niya ang Mindanao. Ang Luzon. 2 taon sa Luzon, 2 taon sa Mindanao, 2 taon, nalilito na ako, sorry guys. 2 taon sa Luzon, 2 taon sa Visayas, 2 taon sa Mindanao, supposed to be. Ano nangyari? Inabot tayo ng pandemya. So, yung 2 taon na yun na para sana sa Mindanao, gawa niya ng paraan, ang nangyari nagpandemya nga. So, doon niya tinoon niya kanyang atensyon sa pandemya. Kaya yung bibigyan ng pagkain ng bawat isang mamamayang Pilipino dahil hindi tayo makalabas ng bahay nun So, wala tayong hanap buhay. Saan tayo kukuha ng pambili? Not unless itong mga itong mayayaman, syempre wala silang problema doon dahil may pera sila Kaya lang, naubos din yung kanilang savings dahil nga doon sa pandemya. So, pati sila, syempre, talagang hingi ng ayuda sa ating gobyerno. Yung experience ako nga dito, yung aking mga kamag-anak, mga kaibigan na nasa ibang lugar. Alam mo ba ang nabalitaan ko doon nung pandemya? Hihingi sila ng ayuda.
Alam mo yung sasabihin ng mga social worker nun, palso nga eh. Kayo ho, meron ng bahay na maganda. Bato yung bahay nyo, second floor pa nga eh. Tapos yung iba, bungalow naman po, ang ganda ng bahay nyo. Marami kayong mga kagamitan. Di ba? Palso! Talagang, hirap lang, pakita ko yung galit ko rito eh. So, hindi tayo dapat magalit. Palso po yung ginawa ng mga social worker na yun. Alam niyo yung sagot nila? Bakit? Mangangat-gat pa naman namin yung aming bahay na simento? Makakain ba naman namin yung aming mga appliances at mga gamit dito sa bahay? Di po ba? So, malaki yung katwiran nila. At talaga namang hindi talaga makatwiran yung mga social worker na yun. Ba't hindi nyo kami bibigyan ng ayuda? Kung ba ganito bahay namin, yan pinag-ipunan nila. Pinag-ipunan nila na matagal na panahon. Ngayon nagkaroon ng pandemya, tulungan nyo kami kasi babayad naman kami ng tax eh. Yun ang sinasabi nga nila. So nagkaroon ng argumento ron at nakarating sa ating dating Pangulong Tatay Digong. So ano ginawa niya? No exemption. Mayaman mahirap ka man, bigyan mo ng ayuda yan. Ang problema, marami tayong nakikita nung pandemya na yon na sako-sakong bigas ang nakikita natin sa bodega nila, hindi pinamumudmod. Parang iniipit pa, hoarding ba, kumbaga. Hoarding. Siguro, nakita nyo na kung kayo lumilibot sa inyong municipality o inyong mga barabarangay. Napakarami pong, talagang umaapaw, umaagos ang ayuda ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Talagang pinagtuunan niya ng pansin. Ang problema nga, ito nga po yung sinasabi ko, yung mga nasa baba, yung mga opisyalis ng gobyerno nasa baba, yun ang sumisira sa pinuno. Yun po, kinunik ko lang siya doon. Pero yung pong mga nasa baba, ang mga sumisira sa pinuno natin. Yung mga amu-amuyong. So, suma total, ano gagawin? May kampi dito sa administrasyon, may kampi dito sa mga previous administration. Tapos, ngayon, nakakalimutan natin. Nasaan na yung pangatlong parte? Tatlo yan eh. Tatlo. Yung dalawa, nagbabangayan. Nasaan yung pangatlo? Yung inalis doon sa posisyon para masiro. Alam niyo naman yun, yung nasiro ng previous administration, yung mga dilawan, nasaan na yun? Eto na. Sumama sila doon sa mga amoyong. So, yung mga amoyong at yung mga dilawan, sanib puwersa at sinira yung dalawa. Sinisirang pilit yung dalawang ating mga minamahal na pumosisyon sa ating gobyerno. Di nyo po ba napapansin yun? Yun po. At nabalita na rin natin yan. Nabalita na rin natin yan sa ibang vloggers. Pero hindi na highlights sa ating mga subscribers at viewers. Yun po. At ako, napansin ko nga rin eh. Nung time na nagsisimula ako sa travel vlog ko, ang aking subscriber pa lang noon is 1,500. So, yun, na-monetize na ako noon. Then suddenly, na-demonetize ako kasi merong talagang laganap na nag-report doon sa aking isang video na para ako'y ma-demonetize. Ang ginawa nila, reuse content. Doon ako nawala sa sirkulasyon ng monetization. Kaya ang ginawa ko ngayon, nag-political vlog ako. Doon nagsimulang tumaas ang aking subscriber nung ako'y mag-political vlog. Pero parang ang nangyayari, sakit din sa ulo. Ayoko nga sana mag-political vlog kasi ang sakit sa ulo eh. Lalo na yung mga komento. Talagang pinipersonal ako nung una. Pero hindi ko sila inaaway.
Sinasabi ko lang sa kanila kung maano yung previous vlog ko, God bless you. God bless you. God bless you. Puro ganon. Tapos may iinit ang ulo, sasabihin, parang F you. God bless you. Demonyo. Dinidemonyo ako. So, ang sakit po ng nung ganon. Tinitiis ko lang sa damdamin ko kasi nag-political vlog ako eh. So, binabala ko nga bumalik sa travel vlog kasi parang naano yung damdamin ko. Pero ayoko pang umalis sa political vlog kasi bigla ako may napansin nga yung tatlong elemento ng ating lipunan. Yung may element number 1, element number 2, element number 3. So, yung element number 3, nawala na yan sa sirkulasyon ng politika. Yung elementong number 3 na to. So, ngayon, ano ginawa ng elemento number 3? Yung unang elemento na posisyon. Sumunod yung elemento number 2, pumosisyon, nag-combine ngayon para doon sa eleksyon. So, okay na sila. Ngayon, iniisip nitong elemento number 3, putya, lumalakas tong element number 1 tsaka element number 2 na nagpalis sa atin sa posisyon dito sa yung ating bango sa ating mga mamamayang Pilipino wala dahil dyan sa dalawang yan. So, ginawa nitong element number 3, pumasok ngayon sila sa sa eksena. Mag-e-election na. Mag-e-election na. So, hindi pa naman nagsimula yung element number 3 na yan na gumanap nung umupo itong si element number 2. So, ginawa nila, pinasok nila tong si element number 2 para makaposisyon sa loob ng gobyerno. So, itong si element number 1 ay nananahimik na, biglang ngayong, siyempre, tiniran nila si element number 1 at saka si element number 2 para bumalik itong element number 3. Nakukuha nyo po ba, guys? So, yun. Ang sumisira po yung element number 3 na dati nang nasisiro sa bawat eleksyon, talaga namang gusto nilang bumalik. Malapit na yung eleksyon midterm election Pero mauuna po, inuulit ko, mauuna po yung June 30 na sinasabi ni Sir Dado. At mabalik ako kay Sir Dado, si Pinoy Survivor. Pasyalan nyo yung kanyang YouTube channel, guys. Mag-subscribe kayo doon. Dahil malaki ang may tutulong ng ating magiting na si Sir Dado, si retired Captain Clemente Enrique. Kay Captain Clemente Enrique, malaki rin ang utang na loob ko nun. Kasi nag-political vlog ako. From 1.5 travel vlog, naging 2000, 2005, mga ganyan, 2004. Nang pumasok si Sir Dado, ngayon nadagdagan ako ng 2,000 mahigit na new subscriber. Simula nung ako'y in-interview ko si Sir Dado ng Pinoy Survivor. Pasyalan nyo yung kanyang YouTube channel. Subscribe kayo doon. Napakaganda po ng marami kayong aral. Yung buhay niya from video 1 hanggang, hindi ko alam kung hanggang saan yung video niya Kasi dalawang parte yung kanyang, video 1, tapos sumunod yung itong sa political vlog niya, ganun din siya Buhay niya, kinukwento niya, tapos bigla siya nag-switch sa political vlog. Kaya nga sabi ko, match na match kami nito si Sir Dado. Na siya ay nagsimula sa buhay niya, ako naman nagsimula sa travel vlog, tapos yung buhay niya nag-switch sa political vlog, ako naman from travel vlog nag-switch ako sa political vlog. Yun. So, yun nga, nakita ko nga si Sir Dado. Kasi nung ko pa siya sinusubaybayan, nung kanyang subscriber yung mga nasa pa lang. I think 500 pa lang. Sinubaybay ko na kasi military. Dahil ang abang lingkod nyo po ay ang aking lolo ay isang naging sundalo rin ng Amerikano nung panahon na yon. I think mga 1940s yon. Kasi nga tayo ay sinakop ng mga Hapon.
At ang lolo ko po ay ngayon sa kasalukuyan ay nakalibing sa libingan ng mga bayani dyan sa Taguig. Yung pong lolo ko, bigyan ko lang kayo ng konting kwento ron. Sila po yung nakasama sa Death March. Death March. Pinaglakad ng mga Hapon. Ang dami nila. Hindi lang sila makalaban kasi di baril lang mga Hapon nun eh. So ano laban nila doon? Pero kung sila ang dami kasi ng Hapon nun. Hindi nila kakayanin kahit marami pa rin yung ating bayaning mga Pilipino na pinag-death march doon. Death march dito sa Bataan. Sa Corregidor, I think. Ganon. So, yun ang lolo ko. Si Francisco. Yun ang pangalan ng lolo ko. Makalinaw. Yun ang apelyido ng lolo ko. Francisco Makalinaw. Yun, palagi ko rin pinupuntahan yun sa kanyang labi doon sa libingan ng mga bayani sa Taguig. At makikita nyo ron, maraming krus doon. Kung hindi pa kayo napupunta sa libingan ng mga bayani, marami pong krus doon. Maraming krus na nakatayo. At doon sa bawat krus na yon ay ang pangalan nila, hindi lang nag-iisa yung nakalibing doon sa krus na yun. Meron doon 15, may 10, may 7, may 8, ganon. Doon doon sa bawat isang punto din. Ang yun, hile-hilera yun, makikita nyo ang ganda ng pagkakaalay-alay ng ating mga nangangalaga doon sa ating mga bayani ng ating bansang Pilipinas. Naroon din yung mga nakalibing ng mga Amerikano nung araw. So yun, kaya ang aking lola ay naging US Veterans Pensioner. Kasi nga, ang mga Amerikano kumuha ng sundalo noon na Pilipino para lumaban sa mga Hapon nung panahon na yon. So syempre magkakampi nung araw ang to the rescue si Uncle Sam at itong mga Pilipino. So isa sa nakuhang sundalo ang aking lolo. So yun, kaya ako nagkaroon ako ng kumbaga interest kay Sir Dado na panoorin yung kanyang YouTube channel na Pinoy Survivor. At hindi pa doon nagtapos yun. Ewan ko kung naikwento ko kay Sir Dado. Yung anak nitong ating bayani na yung lolo ko nga, nagkaanak yan na panganay. So, namatay na yung lolo ko. So, yung panganay niyang anak ay si Bartolome, ay siyempre makalinaw din yung apelyido niya. Nag-PMA din. Yon. Doon ako labis na mahangangas kay Sir Dado. Kasi PMAer si Sir Dado, PMAer din ang aking uncle. Uncle po ang tawag namin. Kasi, alam niyo, yung mga Ilocanja, pagkaya dito sa Manila kasi o sa ibang dako ng bansa, tito, tita, sa amin, uncle, auntie, ayun. Yun ang mga katawagan namin. Ni-English namin kasi nga, nasanay rin yung maraming mga naging sundalong hinawakan ng mga Amerikano ng panahon ng Hapon. Mas nakakarami po ang kasundaluhan ng mga Ilocanja kaysa sa iba pang lalawigan. Hindi ko po itinataas sa mga Ilocanja, pero yun po ang katotohanan. Tumingin kayo sa history. Nung panahon na Hapon, mas maraming lumaban na Ilocano laban dito sa mga Hapon na to. At nagkaroon din naman ng ibang sa halo-halo na, pero kasi sinentrohan nitong Manila eh. So, sino yung mas malapit dito sa Manila? Di syempre, yung mga Ilocano, Panggalatok, at dito sa Katagalugan. Bataan, yan. Corregidor. Yun yung fall of Corregidor nung panahon na yun. So, balik tayo dun sa uncle ko. Nakatawagan ng mga Ilocano. Uncle ko. Nag-PMA yun. Kasi, inidolo niya ang kanyang tatay. Yung isa sa naging bayani ng ating bansa. So, nag-PMA siya hanggang sa, ayun, hindi ko nasundan yung kanyang buhay. Nasundan ko buhay ito si Sir Dado eh. So, most probably, ganun din na naranasan ng aking uncle na si Bartolome Makalinaw.
Nag-ano siya, retired Colonel Bartolome Macalinaw ng PMA, class 1950s something, late 50s or early 50s. Hindi ko maalala eh. Malamang yung late 50s din, mga 58, 59, ganon. So, yun, nakipaglaban din sa Vietnam yun kasi pinadala ng mga Amerikano sa Vietnam, yung Vietnam War nun. Sa tinatawag nilang Hamburger Hill. Yung Hamburger Hill, guys, ayon sa aking uncle, hindi nila maakyat yun. Kasi nasa ano sila eh, nasa yung kanilang pwesto mataas eh. So pag nasa mataas kang posisyon, guys, overlooking mo yung mga kalaban. Yun na yung uncle ko at saka yung mga Amerikano at saka yung ibang mga Pilipinong pinadala ng Amerikano. So akyat nila, hindi maakyat. Yung Hamburger Hill, nasa tuktok eh. Talagang, siyempre, pagka ikay nasa taas ng bundok, talaga kitang-kita mo yung mga kalaban. Sa baba lang yung tingin mo. Eh samantalang yung manggagaling sa baba, akyat, mahirap. Mas strategic yung strategic yung kanilang pwesto, yung posisyon nila doon sa Hamburger Hill sa Vietnam. Kaya hindi nila maakyat 'yon. At ayon sa history, hindi nila na yun. Hindi nila nagapi yun. Sumurrender na lang ang Vietnam. Kasi unang-una, wala silang resupply na pagkain, tubig, at iba't iba pa. Ammunition, wala. Kasi guys, yung Hamburger Hill, nagkaroon sila ng kuweba ron. So every time na aatake yung air support ng ng Amerikano, siyempre babobomba, bagam. Ang mga Vietnamese nasa ilalim ng tunnel. Basta narinig nila yung pumutok at nariyan na yung mga air support, lahat ng sundalo ng Vietnamese naroon na sa ilalim ng tunnel na, sa kuweba nila. May ginawa sila doon. So safe na safe sila doon. Kahit na ilang pang bomba ang pasabugin nila doon, hindi nila nakayang gibain yung tunnel na yun. So, bagam, yun nga. So, malaking pera yung naubos nila, yung mga bomba nila, ammunition nila doon, yung mga Amerikano. Eh, hindi nila alam, akala nila napapatay nila yung mga Vietnamese. Hindi, kasi wala silang idea eh. Miski yung uncle ko, walang idea. Pag kinukwento nga sa wala kami idea kung ubos na sila. Pero every time nakakit sila, binabratatat sila. Sabi, parang hindi na ubos ah. Sayang yung air support na ginawa ng mga Amerikano. Eh yung pala, sa huli na lang na ano yun, nalaman na nung sumurrender na sila pala pumapasok doon sa kuweba. Every time na marinig nila yung eroplano ng mga Amerikano, di siyempre marinig mo yun. Ang ginagawa nila, pumapasok na doon sa tunnel, sa kuweba. Siyempre, alam nila, magpapasabog-sabog na yun eh. So, kumbaga, halos hindi nalagasan yung mga Vietnamese ng panahon na yun, yung mga Vietnamese army noon. Kaya yung uncle ko nagtataka po, hindi naubos, sayang lang yung mga bala na ibinagsak o mga bomba na ibinagsak ng mga Amerikano that time. So ending, yun nga, nagutom sila, wala silang inumin, at kulang na rin sila sa ammunition. Ang ending, ayon sa histories, sumuko na sila. Pagsuko nila, ayun, naging POW sila. Ibig sabihin ng POW yung POW, prisoner of war. So, baba sila. At yun, hindi ko na alam yun. Dahil ang uncle ko nga, umuwi na rin noon that time. So, yun yung naging story ng uncle ko. Kaya ako nasabing uncle. Kasi nga, yun ang mga katawagan ng mga tito-tita natin dito sa Manila. Eh, doon po, sa mga Ilocania, uncle, auntie. Yan po. So, yun. Fast track tayo. Nawala na tayo dun sa, kumbaga yung main topic natin na 3 elemento. Yung first element, second element, tsaka yung pangatlong elemento. Na sinisira ng pangatlong elemento, yung 2 elemento. Yun po ang nangyayari ngayon, guys. Parang, talagang umaatake na sila. Yung mga plano nila. Nakaplano na yan eh. Alam nyo, ang politika, may ano yan. Talaga may mga plano-plano yan.
plano-plano talaga yan. Kung paano sila makakabalik. Kasi sila yung ano nasa level na pinakamataas nun Kung naalala nyo. During 1986, sila na yung nagmamayagpag. 1986, simula ng People Power nun, na pumosisyon ng ating dating Pangulong basta yon yung 1986. 1983 kasi, nag-eleksyon. Nanalo si Marcos Sr., si McCoy. Si FM, kung tawagin namin nun. McCoy, FM, yan po ang katawagan namin nun kay Ferdinand Edralin Marcos Sr. Tinatawag namin yan. Kahit sa news, mababasa nyo yan. FM, says, ganire. FM, as in Ferdinand Marcos yun, FM. Or McCoy. Yun ang katawagan sa aka McCoy kasi yung ating Marcos Sr. nun. McCoy is ganire sa mga news. Babasa natin yan nun. So, 1983, nanalo ulit siya kasi nagkaroon ng eleksyon noon. Kasi nga, itong mga makakaliwa ay hindi naniniwala na sa panunungkulan ng ating dating Presidente McCoy. Tatawagin ko na McCoy kasi yun ang aking kagawi ang tawagin. O kaya FM. Yun, Ferdinand Marcos po yung FM. So, konting history lang guys. Yung mga kabataan na nanonood sa akin, may mapupulit kayo sa akin. FM, ang tawag namin nun, McCoy, yung presidente ng simula 1965 hanggang nagkaroon nga ng people power noong 1986. So, naposisyon ngayon si Aquino. Inupo ng taong bayan. Pero sabi nga, nagkaroon ng kadadayaan, inupo ngayon ng taong bayan noong 1986. Pero hindi siya yung elected winner noon. Di umano, nadaya nga raw siya ayon sa kanila. Si Serdado, alam na yung storyang yun. Medyo hindi ko na ganong pasyalan nyo nga yung Pinoy Survivor, malalaman nyo doon yung mga istorya noon. Kasi siya, class 1983 siya ako naman, class 1983 din, kaya lang, nung high school. Ay po, sa mataas na paaralan. So, siya naman, graduate siya sa PMA. PMA graduate siya. So, yun, naupo siya, tapos yun, puro dilaw na yun. So, from 1986, puro dilaw na yun. 86 from, bagay, hindi naman dilaw si Tabaco kung tawagin natin. Yung sumunod kay Cory. Si Tabaco. Tapos, ayun, yung mga issue sa kanya, binenta yung Port Bonifacio na ngayon the port. Di umano, yun. Hindi natin alam kung saan napunta yung budget. Yung pinagbentahan nun. Pero yun, dapat doon sa mga kasundaluhan yun. Alam din ito ni Serdado. Dapat yan sa mga kasundaluhan. So, after ni Tabaco, sumalangit nawa ang kaluluwa ng dalawang yun, sinundan na siya ni itong si ating dating presidente, Erap Estrada. O, hindi ako nagkakamali. Tama ba? Oo. Si Presidente Erap na yun. So, si Erap para sa mahirap. Pero hindi ano yun. Hindi dilaw yun. Ano nangyari? Di ba na-impeach siya? Na-impeach siya dahil sa bingo tubol. Alam natin yan, bingo tubol. Kaya guys, yung mga kabataan dyan, hindi naalaman yung istorya. Bingo tubol, yung kanyang pinagka-impeach niya, gambling. At ang, kasi planado yan guys planado yan. Sa sarili kong pagsusuri at sa aking sariling reaksyon, bingo tubol, politika yan. Na-politika siya nun. So, na-impeach siya. So, to the rescue. Kasi, alam ko, siya nun more than 2 years na siya nun. More than 2 years na si Erap Estrada na, or 2 or 3 years. Hindi ko na gaano maalala Basta more than 2 years na siya, or 3 years, naglalaro dun sa ganun, na-impeach siya. In-impeach siya. Sino nag-impeach sa kanya? Dilaw. Siyempre. Political ambition yung mga yan So, ngayon, eto na. Na-impeach.
Nakulong. Nakulong pa nga yan dito sa ano eh. Sa lugar namin sa Tanay eh. Sa Tanay. Doon nakulong yan. May sarili siyang pinakakulungan doon na ginawa ng ewan ko kasi nagpagawa nun. So, pinakita naman sa news yan nun eh. Parang isang bungalow type nga lang ba. Siyempre, isang presidente. Alam nga naman isama mo sa mga kriminal yan. Eh, hindi naman kriminal yun. Kriminal lang yung kanyang naging kaso pero hindi siya kumbaga, hindi siya yung talagang mamamatay tao. Hindi ang pinagkasangkutan niya, yung bingo tubol. Ayun, nakulong. Tapos, nakalaya naman, hindi ko na sinubaybayan eh. Nakalaya naman. Ang pumalit sa kanya, itong si Vice President noong panahon na yon. Ang Vice President niya si Gloria Macapagal Arroyo. So, in-enjoy ni ating dating Pangulo niya, si Gloria Macapagal Arroyo, yung pagiging Vice President niya to President. Siya pumalit kay Erap Estrada. Ang galing no, sa artista yun eh. Si Erap Estrada no, sikat na artista yun. Pag sinabi mong Joseph Estrada, putang na, maton yun. Maton yun, parang kanto boy na ano, alam mo yun, yung nagle-level sa, yung mga pelikula yung nagle-level sa mga batang tundo. Yun. At ang paborito niya, meron siyang wristband. Pag may nakita niya kayong wristband doon, si ano na yun, si Joseph Estrada, iniidolo ko rin niya kasi nga, alam niyo yun, talagang siga-siga siya eh. Parang yung new generation natin ngayon si Robin Padilla. Nung araw si Joseph Estrada. Ang mga katambalan niya si Fernando Po Jr. Punta na tayo sa artista. So yun guys. So pumalit na ngayon tong si Gloria Macapagal Arroyo. Siyempre may pangalan din eh. May pangalan din siya eh, Arroyo, Macapagal. Eh, yun yung mga naging presidente nung araw yun, yung Macapagal. So, meron na silang stepping stone para sila makilala ng tao. Kasi tayo guys, bumoboto tayo yung mga sikat ba na pangalan. Hindi tayo tumitingin doon sa, kumbaga, yung may nagawa. Yung may nagawang mabuti sa ating mamayang Pilipino. Kundi, yung isipan ng tao, hindi ko pa sinisiraan yung mga artista, guys. Hindi pa. Ang sa akin lang yung bang naaalala lang natin yung ating mga yung mga naiisip na popular. Kaya ng mga artista. Sorry po guys. Naihambing ko lang kayo. Yung bang popular na pangalan, kagaya nung kay Gloria Macapagal Arroyo, meron na siyang puhunan, Macapagal, naging presidente yun. Ang puhunan naman nung unang presidente, bago pagkaalis ng ni Macoy, yung panahon na yun, yun nga, ang puhunan naman nitong si dating presidente Aquino, yung kanyang namayapang ama, yung binaril sa tarmac. At naging ginawa nga lang bayani. Ewan ko kung bayani yun. Kasi yun, dating senador yun. Naging senador yun, nakalaban ng mga Marcos nun. So, nagbabangayan sila. Ewan ko. Itong mga Aquino, Tarlac. Mga taga-Tarlac yan. So, balikan na nga natin. Kaya, ang sinasabi ko lang dito, guys, yung, kumbaga, ang mga politiko, gumagawa yan ng kumbaga, parang, yung pangalan nila ay sikat na. Sikat na. At, hindi tayo tumitingin doon sa biodata nila eh. Hindi kayo tumitingin din. Alam ba, yung pinag-aralan, ito ba yung may nagawa na sa ating may nagawa na sa komunidad nila, kung kahit hindi pa ito politiko, bago pumasok sa sa politika, may mga nagawa ba ito? Yun. Hindi tayo nag-check background check. Kung hindi ang tinitingnan natin yung pangalan. Halimbawa, putay, etong artistang to, napapanood ko na to, kilalang kilala ko na to, iboboto ko to. Magaling. Ito.
Modelo to dati. Ang sexy-sexy nito. Boboto kita eh. So, nakataktak sa isip natin yung popularidad ng isang kandidato, hindi yung background nila, yung biodata nila, yung resume nila. Hindi tayo tumitingin doon. Kundi tinitingnan lang natin yung popularidad ng isang kakandidato. Sa aking eksperyensya po, maling-mali po yun. Kasi botante na po ako nung panahon ng 1983. Botante na po ako nung 1983. Doon po ako nagsimulang maging botante, 1983. So yun, nakakalungkot. Nakakalungkot na pangyayari. Nakakalungkot na tayo tumitingin lang sa popularidad ng isang kandidato. Di ba? Nakakalungkot talaga. Dapat maging matalino na tayo sa pagboto. Ang tagal na eh. Ang tagal na eh. Simula na bumoto ako, hindi man lang ako nakaranas ng sabi na natin, guminhawa ng todo-todo sa haba-haba ng panahon na nilalagi ko dito sa ibabaw ng mundo. Yung nakakaranas ako ng ginhawa pero panandalian lang. Ako naman yung nagsusumikap. Pero kahit ano palang pagsusumikap ng ang ating mga kapatid dito sa bansang Pilipinas, kahit anong pagsusumikap mo, wala mangyayari kasi yung pangunahing problema ng ating gobyerno, yung korupsyon. Yun ang sakit ng ulo, nakakangit-ngit, kumbaga. Yung korupsyon. Alam ko na noon pa na may mga corrupt na government officials. Noon pa yan. Kaya nga, sabi nga nitong ating si Kadado, si Pinoy Survivor. Hindi ba ina-encourage natin siya? Sir Dado, kumandidato kang senador, kumandidato kang congressman, kumandidato ka. Ano sabi niya? May galit ba kayo sa akin? Ang dami-dami problema ng gobyerno, isasama niyo ako dyan. At isa pa, ito ang kanyang talagang punto riyan. Pag ako kumandidato ngayon, ang linis-linis ng aking pangalan, papasok niyo ako sa politika, ano mangyayari sa akin? Sabi nga ni Sir Dado. Kakainin lang ako ng sistema. Totoo po. Yun. Pag itong ating si Sir Dado, ipinosisyon natin dyan sa politika na yan, tapos nahalal siya, sabi na natin naging senador siya. Yung nga sabi niya, kakainin din ako ng sistema ng ating gobyerno ngayon. Kasi nga yung resolution number 10 hanggang ngayon di sinasagot eh. Yan yung pangunahing nakikita nating problema, yung isiniwalat din ng kanilang mga kapwa politiko na resolution number 10 liquidation by certification. So, ibig sabihin, pag may nakuha kang pera sa gobyerno, halimbawa, eto budget ko, Your Highness, eto budget ko, nakalista ron. Okay. So, sige, ito yung proyekto mo. Kunin mo na yung pera doon, sa kahera. Ito namang si congressman, pupunta ngayon sa kahera. Pagpunta niya sa kahera, ano ba nasabi ko? Ano pala? Sorry, guys. Ito palang si congressman, pupunta doon sorry po, congressman pala nabanggit ka, sorry. Si congressman pupunta ngayon sa kahera. Nung araw pa yan, punta niya sa kahera, tapos kukuha ng pera, kasi babase sila dun sa papel na kanilang proyekto. So, pupunta yun doon, tapos kuha ng pera. Halimbawa, sabihin na natin nakakakuha siya ng, sabihin na natin, 10 million. So, 10 million. Gastos dito, gastos doon. Tapos, teka, may pera ako. Ganun. Hindi natin alam kung ginastos nga doon kasi alam niya sa sarili niya, pagka liquidate ko ito, kukuha lang ako ng certification. Ang liquidation po, siyempre, kagaya sa kumpanya, ako, nagli-liquidate din ako. Ako yung gumaganap sa labas. So, meron doon pamasahe, meron doon pagkain ko, at meron doon yung pinabibili sa akin. So, kailangan lahat yun may resibo.
Kasi pag pinaliquidate ko doon sa kumpanya, ito po ang idea niyan eh. Pag pinaliquidate ko doon sa aking pinagtatrabahuhan, yung pagkain ko, yung pamasahe ko, at saka yung nabili ko, kailangan may resibo lahat yan. Kaya nga po ako pag nagbiyahe ko, hindi po pwedeng wala akong resibo. Hindi po pwedeng sulat lang. Hindi po pwedeng sulat lang. Kailangan may resibo ko. Kasi magpapagdududaan ako. Imbis na kayo mag-jeep. Wala resibo mga jeep eh. Pwede ko ba ano sa kumpanya ko, uy, nag-jeep ako, ito yung pamasahe. Hindi po pwede yun, guys. Kailangan may resibo kayo. So, ang ginagawa ko, siyempre, noong araw kasi, meron na rin resibo mga taxi. Mga taxi, mandatory yan. So, nagta-taxi ako, imbis na mag-jeep ako, mas maganda. Naka-aircon pa ako. So, taxi ako, may resibo. Tapos, yung pagkain ko, kailangan, yung hindi ka pa pwede sa karinderya, hindi pa pwede pasulat lang. So, nangyayari sa akin, kasi naranasan ko to eh, personally naranasan ko to eh. Kakain ako dun sa may mga resibo. Kagaya limbawa ng mga fast food chain, may mga resibo yan. Di ba? O kaya dun sa mga parting, sabihin natin, di ako kumikita dito, 7-Eleven, mini stop. So, dun ako kakain. May resibo rin yun. So, lahat na, tapos pupunta ako yung pinabibili sa akin, bibilin ko na. Sabihin na natin, pinabili ko ng karaoke. So, karaoke, bili ko. May resibo rin yun, sa mall. So, lahat ng mga yon, yung pagkain ko, pamasahe ko, at yung aking biniling appliances, may mga resibo yun. So, pagbalik ko ngayon sa opisina, ito po yung mga resibo ko. Ito po yung aking mga binili. Ayan, ko na. Pinaliquidate ko na. Para ang aking nagsicertify doon sa aking mga binili, yung mga resibo ko. So, pinaliquidate ko, kinuwenta ng aming kahera. So, ganun kasimple po ang dapat na liquidation. Hindi by certification. Kasi ang pinaka-resibo ng mga yan sa resolution number 10, wala na resibo. Hindi mo na kailangan resibo. Ipapipirmahan mo na lang sa pinuno nyo ng institusyon nyo. Eto ba? Ang nagastos mo? Pirma ko na yan. Okay na yan. Nagastos mo ba talaga to? Siyempre, sabihin nyo. Oo, boss. Nagastos ko na. Sige, pirma ko na yan. Sige, dali mo na yan sa Commission on Audit. Di ba? Sinabi na, okay. Siyempre, ito naman si Commission on Audit. Uy, may pirma na nung kanilang pinuno. Ba't wala resibo? Ay, may resolution number 10 pala. Liquidation by certification. Tapos, ang maliligayang araw. Higop muna akong kape, guys. Lumamig na pala yung kape ko. Sorry. Yun. Yun po ang nangyayari. Balikan nga natin yung yung tatlong elemento. Nawawala ako. Yung haba kasi ng paliwanag mo. DIY KKB informative eh. So, balik tayo dun sa tatlong elemento. Yun po ang aking analisa doon. Ang aking pagsusuri, ang aking reaksyon patungkol dun sa tatlong elemento. Talagang meron pong gumaganap na pangatlo. Doon sa dalawang unang namuno at itong pangalawang namuno, nag-united sila. Ano gagawin itong pangatlo? So, yung pangatlo, gumawa ng aksyon. Simula ang pagkaupo pa lang nitong itong ating element number 2, yung pangalawang elemento, yung pangatlong elemento, pagkaupo pa lang nun, gumanap na. Gumawa na ng paraan para bumango yung pangalan nila at para makabalik sila sa larangan ng politika. Yun po ang aking nakikita rito. Simula't simula pa lang. Opo. So, sinimulan ko dun sa halos 30 years sila o 30 years nga ba? Or more than 2 decades na dumaan ng panahon, sila yung namamayagpag hanggang sa sila mapabagsak nitong ating dating Pangulong Tatay Digong. Ayun, hindi naman napabagsak, kundi naialis sa politika, sa larangan ng politika. Nakita nyo, nasisiro nga sila nun eh. So, yung iba doon, marami nagawa. Hindi ko po sinasabing lahat yun. Wala nagawa.
meron din po akong napupusuan doon na talagang gumawa ng mga magagandang bagay sa ikabubuti ng bawat isang mamayang Pilipino. Hindi po lahat ng Dilawi ganon, ha? Meron pong marami pa rin sila na nakakagawa ng ano. Kaya nga lang, yung iba kasi, sa ganda ng pangalan nila, kinain sila ng sistema. Yun po ang sinasabi ni Sir Dado ng Pinoy Survivor. Pag kinain ka ng sistema, yun na. Bugom-bugom. Sabog-sabog na yung mga ideas mo. Kasi, yung mga amuyong, yun ang ay, bumagsak. Guys, sandali lang. Yun guys. Puti, napabagsak ng amoy yung aking cellphone. Kasi nyo, hanggang dito sinusundan ako ng mga amoyong. Pag talagang gumanap pala yung mga amoyong, talagang babagsak ang isang tao. Pagka hindi sumunod doon sa amoyong. Di ba? Tingnan mo, ginawa ng aking cellphone, bumagsak. So, kaya nila po. Ito lang po ay nagpapatunay. Signos to. Signos to na kaya kang pabagsakin ng mga amoyong sa pamamagitan lang ng dami nila. Baka babagsak na naman yung cellphone ko. Ang lakas ng power ng mga amoyong. Kaya yun po ang ating nagiging kalaban ngayon. Yung mga amoyong na yan. Na may ginagawa ang ating pinuno ng bansa, pero yung mga amoyong, yun ang nagpapasira sa ating namumuno sa ating gobyerno. Yung mga nasa baba na pinuno, yung tinatawag na mga amoyong. So, mga amoyong, kung kayo na po yun at nasasaktan kayo, kayo na nga po yun. So, yun po guys. Baka bumagsak na naman to aking cellphone. Baka ito ini-scanning na ng alam niyo, ini-scanning na ng mga amoyong. Parang internet lang. Putulin nga natin ang internet niya. Sa akin naman nangyari. Pabagsak yung mga cellphone na yan at nagbablog ng patungkol sa amoyong. So guys. So, yun po ang tapusin ko na po yung vlog ko. Sasabihin ko nga po, yun po yung pangatlong elemento na aking ini-example sa inyo. Element number 1, ito po yung ating si Tatay Digong. Element number 2, ito po si sitting president. Yung element number 3, ito na. Marami na yon, yung mga amoyong. So, yun, hanggang dito naman po guys. At ako po yung magpapasalamat muna sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa inyong lingkod na si DIY KKB Informative. Maraming salamat. At maraming salamat din po kasi ako nagbibilang. Alam niyo, ang ginagawa ko ngayon, nagbibilang lang ako ng mga dumadating na subscriber at mga komento. Yun po ang aking ginagawa ngayon. So, fortunately, tumaas po 20. Paunti-unti siya pero okay lang. Maraming salamat po sa aking new subscriber. At ako rin magpapasalamat dun sa pasok na subscriber sa akin ni Sir Dado. Marami yun, libo-libo yun. Maraming salamat Sir Dado ng Pinoy Survivor. Pasyalan niyo yun guys. At masisiyahan kayo kung yung buhay niya, pwede kayo magsimula sa sa video 1. Buhay niya yun. Video 1 hanggang paakyat. Pwede niyong pampatulog yun. Halimbawa, matutulog na kayo. Lagay sa playlist. Simula ka sa video yun. Tapos, didiretso na yun. Parang yun. Yung buhay niya. Rockabye, baby, you. Just kidding aside. Pwede pampantok yun. Pero, habang kayo patulog na nun, nakikinig kayo ng buhay niya at marami kayong mapupulot na araw. Aral. Sorry. Bulol-bulol talaga, lolo. Grabe. Siguro ito, sanhi na rin to nung aking sakit sa puso. Kaya nga po ako
Gusto ko maging madaldal para sa ganun, napapractice ko yung bibig ko. Pero nabubulol-bulol pa rin. So, yun, pagka yung playlist niya, higa kayo. Kasi ganun ginagawa ko eh. Natapos ko na nga yung sa buhay niya eh. Narito na ako sa political vlogs niya eh. Tapos, bigla akong magigising. Uy, natulog na pala, umaga na pala. So, titignan ko kung ano yung maaalala ko. Babalikan ko yung kinabukasan ng gabi. Papatulog uli. So, yun, ganun lang yung nangyari nun. Natapos ko yun. Natapos ko yung istorya na yun. Parang yung kay Jumong, kung sino yung mga fans ni Jumong, ganun din yun, mahabang istorya ni Jumong, ganun din yun sa ating si Pinoy Survivors, si Kadado. So, again, maraming salamat po. At naway may napulot kayong mga ideas o aral sa aking mga sinambit ngayong araw na ito. See you on my next vlog, guys. At laging sinasabi ni DIY KKB, wala akong masabi eh. Keep safe na lang. God bless and you have a great day. Bubuti rin ang ating bansa. Sa ating mga desisyon na lamang po ang nananahan ang katutunguhan ng ating bansa. Bawat isang mamayang Pilipino. Nasa atin po yung huling desisyon. Wala po sa ating mga empleyado ng gobyerno. Sila yung empleyado lang natin, tayo po yung boss. Maraming salamat po. Again, see you on my next vlog.